Ano-ano nga ba yung mga kailangan o yung requirements para makapag-open ng Maribank account? At ano na rin yung dapat gawin para makakuha ng bonus sa pag-sign up? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang perang iniipon natin sa Maribank ay insured ng PDIC up to 1 million pesos. At ang maganda pa dyan, yung perang iniipon natin dito ay pwede pang kumita. So, paano nga ba mag-open ng bank account na to at makakuha na rin ng bonus? Sa Play Store or sa App Store or sa Huawei Gallery or kung saan kayo nag-download ng apps, i-open nyo lang yan at i-search ang Maribank. Pwede nyo kaagad makita yung logo na to, pero kung hindi, click nyo lang tong search and then type Maribank and then install nyo lang ito. Hintayin na matapos yung pag-download at install, i-tap ang open, at pwede nang mag-umpisa sa pag-sign up. Pwede makakuha ng bonus dito sa Maribank. Up to 315 pesos kapag nag-sign up, kapag ginamit pa yung card para makakuha ng cashback, at ang maganda dyan, may mga libreng free transfer at libreng debit card, depende kung paano mo rin gagamitin ito. Sa ngayon, ang focus natin ay mag-open ng bank account. So kapag na-install mo na yung Maribank app, kadalasan manghihingi yan ng access. So since hindi naman required yung location, don't allow ko to, yung notification, don't allow din. From here, pwedeng mag-sign up gamit yung Shopee account. Ibig sabihin, meron ka ng Shopee Pay dati or cellphone number. Sa akin, kahit meron na akong Shopee Pay, ang gusto ko ay yung cellphone number. Click ko to, i-enter ko dito yung phone number ko, and then, ito na yung part kung saan gagamit ka ng referral code. So, ano nga ba yung kailangan sa Maribank? Hindi naman required yung referral code, pero mas magandang gumamit ito para makakuha ka nga naman ng bonus. At dapat magdeposito ka rin ng at least 1,000 pesos. Huwag i-withdraw sa loob ng 3 araw para makuha yung bonus nila. Sa ngayon, nasa 150 pesos yung bonus kapag nag-sign up. And then kapag gagamit pa ng mga features or patuloy na gagamit yung Maribank sa mga transaction, pwede pang makakuha ng bonus dyan. From here, check ko to, tap next, and then code successfully applied. So, ibig sabihin, accepted tong code at hihintayin na lang natin yung code na ipapadala sa phone. Itong 489732, pwede ko nang i-enter. Yun nga lang, inabutan ako ng countdown. That's why, tap ko tong resend, hintayin ng panibagong code na siyang i-enter ko na dito, and proceed na tayo sa password. So kung mapapansin nyo, ang requirements pa lang sa ngayon ay dapat meron kayong phone na makakapag-download ng app at may stable na internet connection. Sa password, 8 to 16 characters long, dapat may numbers and letters. Pwede nyo i-tap yung eye icon para makita kung tama yung password. Dapat mag-match, i-tap ang next. Yung biometrics, hindi naman to required, pwedeng later or pwede ring i-activate now. Kapag inactivate nyo, ganito yung magiging itsura, hihingan kayo ng fingerprint na dapat i-scan. Ito na yung requirements. National ID, yung e-fill ID, ito yung parang naka-print na national ID, UMID postal ID, driver's license. Ito yung recommended. Ibig sabihin, mas mabilis yung approval kapag ito yung ginamit. Pero kung wala nito, pwede naman yung passport or SSS ID. Sa ngayon, yun yung tinatanggap na ID ng Maribank. Pwede rin yung ACR, iCard, pero dapat meron muna kayong Shopee Pay account at na-approve yun bago mag-sign up gamit nga yung ACR iCard. Pero the rest, walang magiging problema, lalo kung ang gamit nyo ay yung UMID, driver's license, postal ID, at national ID. Idagdag ko na din na dapat at least 18 years old sa pag-open ng Maribank account. Hindi pa to pwede for minors or sa mga estudyante na wala pang 18 years old. So, piliin dito yung ID na gagamitin. Sa akin, national ID, tap next. Ito yung mga reminders sa ID. Start scanning tayo. Dapat original. Dapat malinaw, nababasa yung mga nakalagay dun sa ID at buong makukuha. Front, side muna o yung harap, and then yung back side naman. I-tap lang yung confirm kada picture. Andito na yung mga information na nandun sa ID. So kung may mga kulang like yung sa birthday, yung saan pinanganak, i-provide nyo na lang din yon. Also, ano yung trabaho ninyo, saang company, saang industry yung company, at optional lang naman yung company name. Monthly income, magkano yung kinikita ninyo, source of funds, salary ba, allowance, purpose of account, sa akin savings, green card holder ba, sa akin no, residential address, kung ano man yung nasa ID, yun na lang din, at email address. Pwedeng yung at gmail.com, dapat valid, at nakaka-receive kayo ng email from Maribank. Kasi doon nyo rin makikita yung mga confirmation or updates from Maribank mismo. Kapag okay na, i-tap yung next,
At ito na yung terms of service. I-check lang to. Tap next. At i-enter dito yung code. 2 beses yan i-enter. Hindi kayo makakapag-proceed hanggat ang code na ine-enter ninyo ay hindi ina-allow ng Maribank. Ibig sabihin, yung mga paulit-ulit na number, halimbawa 5555000, hindi yan pwede. Yung sunod-sunod, 123456, hindi rin yan pwede. Also, kung birthday nyo yan, possible magkaroon ng issue. So, sa akin, iba yung code ko, hindi birthday, hindi rin sunod-sunod, hindi pare-pareho. That's why, nakapag-proceed na tayo sa pag-enter ng PIN twice. Para saan to? Sa mga transaction nyo, fund transfer, ginagamit ito para i-approve yung paglipat ng pera. Next, magkakaroon kayo ng confirmation at kung gaano ba katagal yung pag-review ng account niyo. Katulad ng sabi natin kanina, kapag ang ginamit yung ID is yung under sa recommended or pasok siya dito, pwedeng ma-receive nyo agad yung email na nagko-confirm nung application ninyo. For this case, hindi tayo nagkaroon ng problema na approve agad yung Maribank account. At nung inopen ko na nga siya, pwede na akong gumamit ng iba't ibang mga features. Pwede na ako mag-avail ng card, pwede magbayad ng bills, mag-load, at pwede rin mag-transfer. Libre lang. Marami pang mga features dito na pag-uusapan natin sa iba't ibang mga videos. Ang pinakagusto ko isa dito ay yung sa time deposit kung saan yung tubo ay makukuha mo kaagad at nagamit na rin natin yan. Isa pa yung refer and earn. Para saan to? Kung meron kayong kaibigan or kamag-anak na gusto mag-open ng Maribank account, ipagamit nyo yung code nyo sa kanila. Makakakuha kayo ng 100 pesos at sila din makakakuha din ng bonus. For this case, 150 pesos yung pwede nilang makuha. Again, pwede itong magbago so i-double check nyo na lang yung latest doon sa app mismo. Pero kung wala pa kayong code, pwede nyo gamitin ito VI811122. At marami pang bonus at perks dito sa Maribank. May mga discount din silang binibigay. So pwede nyo i-check yung page or channel namin kung paano ba gamitin yung iba't ibang features dito. At paano na rin kumita habang nag-iipon kayo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!